Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa lalaking nagngangalang Chris Montano. Nag-e-enjoy siya kasama ang kanyang asawa at anak na babae, at mahal na mahal niya silang dalawa. Si Chris ay dating isang Marine, at nagretiro siya 2 taon na ang nakakaraan. Isang araw, ang kanyang asawa na si Sarah, na nagtatrabaho bilang isang property agent, ay lalabas ng bansa sa loob ng ilang araw. Kalaunan, nakipag-ugnayan siya sa kanyang asawa. Habang nagluluto, ipinaalam sa kanya ni Chris na nakipag-ugnayan sa kanya ang French ambassador ilang oras pa lang ang nakakalipas, na hiniling sa kanya na sanayin ang Special Forces ng France. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Sarah na huwag tanggapin ang alok hanggat hindi pa siya nakakabalik. Hindi nagtagal, 2 FBI agent ang bumisita sa bahay. Tinanong ni Chris kung ano ang pakay nila doon, at ibinunyag sa kanya ng dalawa na ang kanyang asawa ay hindi isang property agent kundi isang miyembro ng cartel mula sa Mexico, na nagpupuslit ng droga at nagta-traffic ng mga babae. Nang marinig ito, hindi agad naniwala si Chris dahil 18 taon na silang kasal ng kanyang asawa at kilalang-kilala niya ito. Dahil dito, ipinakita ng dalawa ang lahat ng katibayan na naging dahilan para hindi maging komportable si Chris, at ang dalawa ay naglabas pa ng ebidensya ng paglipad ng kanyang asawa sa Mexico. Makalipas ang ilang oras, sinubukan ni Chris na tawagan ang kanyang asawa, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Ilang sandali pa, biglang tumawag kay Chris ang isang miyembro ng Mexican Mafia na nagngangalang Sanchez. Iginiit ng lalaki na hindi tumpak ang pagsusuri ng FBI sa asawa ni Chris at ang totoo ay bihag talaga nila si Sarah. Kung nais ni Chris na iligtas ang kanyang asawa, dapat siyang pumunta sa kanyang headquarters sa Mexico. Nagpa siya si Chris na sumunod, ngunit dinala muna niya ang kanyang anak para manatili sa bahay ng kanyang ina. Kinabukasan, mabilis na pinaandar ni Chris ang kanyang sasakyan para pumunta sa sinasabing headquarters sa Mexico. Pagdating doon, agad siyang lumabas ng kanyang sasakyan at pumasok sa loob. Nang walang sinasayang na oras, agad niyang pinabagsak ang mga gwardya doon. Pagkatapos nito, itinutok niya ang kanyang baril sa 2 chef na magluluto sana ng tanghalian. Humingi ng tawad ang dalawa, sinabing tagaluto lang sila doon at hindi nakikialam sa negosyo ng mafia. Sa huli, inutusan sila ni Chris na umalis na kaagad at pagkatapos ay ipinagpatuloy na niya ang pagpatay sa mga natitirang gwardya. Hindi nagtagal, biglang nagpakita si Sanchez at mahinahong sinabi na inaabangan niya ang pagdating ni Chris. Ipinaliwanag niya na papakawalan ng kanyang grupo ang asawa ni Chris, basta't magtatrabaho siya sa kanya sa loob ng 6 na oras. Nang marinig ito, tumanggi si Chris at nagbantang papatayin siya. Gayunpaman, sumagot si Sanchez na kung mamamatay siya, siguradong haharapin ni Sarah ang parehong kapalaran. Dahil dito, sumuko na si Chris at pumayag na pagsilbihan siya sa loob ng 6 na oras. Ipinaliwanag ni Sanchez na ang trabaho ni Chris ay patayin ang 6 na rival mafia boss sa loob ng 6 na oras. Inihanda na niya ang mga gagamiting sasakyan at armas, at planong ipadala ang mga identity at lokasyon ng mga target sa pamamagitan ng text message. Nangako si Sanchez na kapag natapos na ni Chris ang kanyang trabaho, papakawalan niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay pumunta na si Chris sa garahe para kunin ang inihandang sasakyan, ngunit pagpasok niya dito, natagpuan niya ang 2 chef na nagtatago sa loob. Agad na pinaalis ni Chris ang dalawa ngunit tumanggi ang mga ito at nakiusap na tulungan silang makatakas doon. Sinabi rin ng dalawa na maaari nila siyang gabayan at handang dalhin siya sa kahit na saan. Sa huli, pinayagan ni Chris ang dalawa na sumama sa kanya. Sa sumunod na eksena, matagumpay na narating ni Chris ang kanyang pangunahing layunin. Inutusan niya ang 2 chef na manatili sa sasakyan, habang siya naman ay magpapatuloy sa pagdispatcha sa mafia leader na nasa loob ng bahay. Lumapit siya sa gusali, at dito na naganap ang isang shootout. Matapos patayin ang ilan sa mga bantay, hiniling ni Chris sa babaeng gwardya na umalis na siya dahil ayaw niyang pumatol sa isang babae, at mas pinili nitong umalis nang hindi kinukumpronta ang bidang si Chris. Pagkatapos nito, pinatay ni Chris ang mga gwardya sa loob ng gusali at nagawang makorner ang kanyang target. Tinanong ng target kung si Chris ay ipinadala ng kanyang karibal dahil alam niyang gusto nito ang kanyang teritoryo, ngunit mas pinili ni Chris na wag sumagot. Pagkatapos ay inalok ng lalaki si Chris ng malaking halaga kung hindi niya ito papatayin, na sinagot naman ni Chris na hindi ito tungkol sa pera. Sinubukan ng target na atakihin si Chris kaya tinapos na niya ito. Kinuhaan din niya ng larawan ang target upang patunayan na matagumpay niyang nadispatcha ang kanyang unang assignment. Kasabay nito, nakatanggap siya ng litrato ng pangalawang target na kasalukuyang nasa isang restaurant.
Inutusan ni Chris ang dalawang chef na wag na muli siyang sundan at inilipat ang kanyang armas sa kanyang bagong sasakyan bago umalis. Kalaunan, dumating si Chris sa isang parking lot at plano niyang tapusin ang kanyang pangalawang target gamit ang isang sniper, ngunit hindi nagtagal ay muling nagpakita ang dalawang kusinero. Noong una, nagalit si Chris dahil ayaw niyang magkaroon ng kasama, ngunit ipinaliwanag ng dalawang chef na hinahanap lang nila ang kanilang kapatid na babae at nakatitiyak silang kinuha siya ng isa sa mga target ni Chris. Gayunpaman, nanindigan si Chris sa kanyang desisyon dahil masyadong delikado ang kanyang misyon at ayaw niyang may madamay pa sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito, naglakad si Chris sa taas ng gusali at tinutukan ang target na kasalukuyang nasa loob ng restaurant. Habang hinihintay ng target ang kanyang pagkain, binaril siya ni Chris at matagumpay siyang napatay gamit ang kanyang sniper rifle. Habang naghahanda na si Chris na bumalik sa parking lot, humingi si Sanchez ng patunay tungkol sa kanyang nakaraang operasyon. Tumugon si Chris na pinatay niya ang kanyang target mula sa malayo, kaya imposibleng makakuha ng larawan. Sa kabutihang palad, naniwala sa kanya si Sanchez ngunit para sa susunod na target, kailangan niyang magbigay ng patunay sa anyo ng isang larawan. Kapag hindi sila nakatanggap ng isa, hindi sila magdadalawang isip na kumilos laban sa asawa ni Chris. Pagkatapos nito, nakatanggap si Chris ng mensahe mula kay Sanchez tungkol sa kanyang ikatlong target. Sa huli, inimbitahan ni Chris ang dalawang chef na sumama na sa kanya. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakipag-ugnayan si Sanchez kay Chris at ipinaalala sa kanya na may ilang oras na lang siyang natitira. Binanggit din ni Sanchez na alam niyang may anak si Chris at nagbantang sasaktan siya kapag nagkamali siya. Nang marinig ito, nagalit si Chris at nagbantang papatayin siya kapag nangahas siyang hawakan ang kanyang pamilya. Dahil dito, agad na kinontak ni Chris ang kanyang anak upang matiyak na ligtas ito at sinabi sa anak na manatili muna ng sandali sa kanyang lola sa isang motel. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Chris at ang dalawang chef malapit sa tirahan ng ikatlong target. Binantayan nila ang galaw ng target na sa mga oras na yun ay lumalangoy at inutusan ni Chris ang dalawa na maging vigilante habang siya naman ay susubukang makapasok sa area. Nang makapasok si Chris sa lugar, tinapos niya ang mga gwardya ng walang pag-aalinlangan at nagawang makorner ang kanyang target gamit ang kanyang baril. Umakyat ito sa pool at sinubukang suhulan si Chris, ngunit ang totoo, plano lang pala niyang kumuha ng armas. Nagawang iwasan ni Chris ang bala at nang maubusan ng bala ang target, lumabas si Chris sa pool at pinaputokan siya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng larawan ng target kay Sanchez at humingi ng impormasyon tungkol sa sunod niyang target. Pagkatapos nito, bumalik siya sa dalawang chef at inimbitahan silang samahan siya sa ika-4 na target. Nang makarating ang tatlo sa sunod na target, inutusan ni Chris ang dalawang chef na maghintay sa sasakyan at kapag hindi siya bumalik sa loob ng 30 minuto, kailangan nilang tulungan siya. Sinubukan niyang pasukin ang lugar ngunit pinigilan siya ng 3 babaeng gwardya kaya kinailangan niyang patumbahin ang mga ito. Samantala, nasa loob ang pang-4 na target at makikitang nakikipaglaro siya sa kanyang mga babae. Ilang sandali pa, biglang sinipa ni Chris ang pinto at tinutukan ng baril ang target, ngunit ang asawa ng lalaki ay dumating mula sa likuran at tinutukan ng baril ang ating bida. Inutos niya kay Chris na ibaba ang kanyang baril, ngunit ilang sandali pa, kinuha ng isa sa mga babae ang baril sa sahig at binaril ang babaeng gwardya. Binaril ng target si Chris ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nito napatay. Sa huli, nagawang patayin ni Chris ang target gamit ang kutsilyong ihinagis niya sa kanya. Ang babaeng tumulong kay Chris na nagngangalang Savannah ay niyaya si Chris na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan na isang veterinaryo. Sa kabilang banda, ang dalawang FBI agent na dating pumupunta sa bahay ni Chris ay bumisita sa isang motel upang hanapin ang anak ni Chris at nabunyag na ang dalawang ahenteng ito ay nagtatrabaho para sa mafia. Matapos patayin ang ina ni Chris, puwersahang kinuha ng dalawa ang anak na babae ni Chris. Samantala, nakarating na si Chris at ang dalawang chef sa bahay ng kaibigan ni Savannah. Kaagad na pinakalma ni Savannah ang kanyang kaibigan dahil naniniwala siyang hindi masamang tao si Chris at nilinaw na nandito sila para humingi ng tulong dahil sa kamakailang tama ng baril ng ating bida. Sa sumunod na eksena, nang magbubuhos na sana ng inumin ang kaibigan ni Savannah para sa dalawang chef, nagulat ang dalawang kusinero nang makita nila ang kwintas na suot nito. Tinanong ng dalawa kung saan niya nakuha ang kwintas at sumagot naman ang babae na nakuha niya ito sa kanyang ina noong 10 taong gulang pa lang siya. Nang marinig ito, agad na napaluha ang dalawa nang mapagtantong siya ang nawawala nilang kapatid.
Kalaunan, inihanda na ni Chris ang kanyang sarili para tapusin ang kanyang misyon. Ipinahayag ng dalawang chef ang kanilang pagnanais na tumulong, ngunit tinanggihan ito ni Chris sa paniniwalang nakamit na nila ang kanilang layunin na mahanap ang kanilang kapatid na babae. Sa kabila nito, nagpatuloy ang dalawang chef sa kanilang pagsisikap na pasalamatan si Chris sa kanyang tulong. Habang naglalakbay, ibinigay ni Sanchez ang lokasyon ng ikalimang target na nag-iwan kay Chris ng wala pang 30 minuto upang makumpleto ang kanyang assignment na dispatchahin ang dalawang target. Ipinaliwanag ni Sanchez na maswerte si Chris dahil ang ikalima at ika-6 na target ay nasa parehong lokasyon na nagpapahintulot kay Chris na patayin ang parehong target ng magkasabay. Sa isang junkyard ng mga sasakyan, ang ikalimang target na lumalabas na isang matandang lalaki ay makikitang naghihintay sa kanyang kliyente. Nang magpakita ang kanyang kliyente, lumalabas na siya ang asawa ni Chris na si Sarah at dito nabunyag na hindi talaga siya dinukot at sinasamantala lamang ni Sanchez si Chris. Pagkatapos ay ibinigay na ni Sarah ang mga babae sa matanda para makumpleto ang transaksyon. Sa puntong ito, walang kaalam-alam si Chris na si Sarah ang kanyang pang-6 na target. Kalaunan, nakipag-ugnayan ng tiwaling FBI agent kay Chris na inutusan siyang tapusin na kaagad ang gawain at idinagdag pang hawak nila ang kanyang anak na babae. Samantala, ibinigay na ng ikalimang target ang pera kay Sarah bilang bayad para sa mga biniling babae. Nang magpakita si Chris at nagpaputok sa kanila, nagawang maiwasan ni Sarah ang mga bala, ngunit wala siyang kaalam-alam na si Chris ang bumaril sa kanila. Sinundan siya ni Chris hanggang sa magkaharap sila, at labis siyang nagulat nang malaman na miyembro pala talaga ng cartel si Sarah. Hindi rin inasahan ni Sarah ang pagdating ni Chris sa lokasyong ito. Ilang sandali pa, biglang nagpakita ang ikalimang target mula sa likuran at handa na siyang tapusin si Chris, ngunit agad siyang pinatay ni Sarah. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Sarah ang lahat sa kanyang asawa. Ang kanyang tunay na ama, ang pinuno ng cartel na namuno sa Mexico, ay namatay 10 taon na ang nakakaraan. Pinilit siya ng dalawang FBI agent na maging informant para walang magpatuloy sa negosyo ng kanyang ama. Gayunpaman, pinagtaksilan siya ng dalawang FBI agent at nakipagsabuatan sa karibal na cartel na pinamumunuan ni Sanchez na gustong angkinin ang negosyo ng kanyang ama. Nais na niyang itigil ang kanyang tungkulin bilang isang informant, ngunit nagbanta ang dalawang agent sa kaligtasan ni Chris at ng kanilang anak. Sinabi ni Chris na hawak nila ang kanilang anak na babae at ang tanging paraan upang palayain siya ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nang walang pag-aalinlangan, agad na nakiusap si Sarah kay Chris na kunin na ang kanyang buhay. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, sa huli ay napilitan si Chris na patayin ang kanyang sariling asawa. Pagkatapos magpadala ng larawan ni Sarah at ng ikalimang target, nilapitan ni Chris ang dalawang chef at inutusan na silang umalis at sinabing kumpleto na ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, dumating si Chris sa headquarters ng cartel at hiniling kay Sanchez na ibigay na ang kanyang anak. Sinabi ng FBI agent na tiyak na nasaktan si Chris, lalo na't nawala ang kanyang asawa at ina sa isang araw. Labis itong ikinagalit ni Chris, ngunit sa kabila ng kanyang pagtatangka na lumaban, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng maraming mga kalaban. Nang naghahanda na si Sanchez na barilin si Chris, si Sarah, na nabunyag na buhay pa, ay biglang nagpakita para tulungan ang kanyang asawa. Bago siya barilin ni Chris kanina, binigyan niya siya ng bulletproof vest para protektahan siya mula sa anumang pinsala. Sa gitna ng labanan, na-corner ni Sanchez si Chris ngunit sa kabutihang palad, may biglang bumaril sa cartel leader. Nabunyag na ang bumaril sa kanya ay ang isa sa mga chef na nagpumilit na sumama kay Chris. Sa kasamaang palad, nagawang makasakay ni Sanchez sa kanyang helicopter at nakatakas siya sa lugar. Sa kabilang banda, nagawang tapusin ni Sarah ang babaeng FBI agent, kasama na ang ilan sa mga tauhan ni Sanchez. Nang walang kamalay-malay, binaril ng tiwaling lalaking FBI agent si Chris mula sa likuran habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang anak. Sa mga oras na yun, biglang nagpakita si Sarah para tumulong, ngunit sa kasamaang palad, naubusan siya ng bala. Itinutok ng FBI agent ang kanyang baril kay Sarah, at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Chris na barilin ng agent matapos ibigay sa kanya ng kanyang anak ang kanyang baril. Sa huli, nagawang makaligtas ni Chris at ng kanyang pamilya sa insidente. Makalipas ang ilang buwan, sa isang Chinese New Year event, si Sanchez, na nabunyag na buhay pa, ay makikitang nagmamaneho sa kalsada. Habang dumadaan siya sa gitna ng mga tao, huminto ang isang motorsiklo sa tabi ng kanyang sasakyan at sinaksak ang kanyang leeg. Lumalabas na ang mga biker na ito ay sina Chris at Sarah.
Ang dalawang chef, na naroon din sa lugar, ay sinadyang takpan ang sasakyan upang hindi masaksihan ng sino man ang pangyayari, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.